Mali lahat ng narinig mo tungkol sa Hapon. Sinasabing isa itong high-tech na paraiso ng hinaharap at lumiit ang populasyon nito dahil masyadong nahuhumaling ang mga kabataan sa anime kaya hindi na sila nagde-date. Parehong kasinungalingan yan, mas madilim ang totoong nangyayari. Ang Japan ay isa talagang bangkaroteng modelo ng negosyo. Para sa 30 anyo sa Tokyo, ang pagkakaroon ng anak ay hindi lang magandang yugto, kundi posibleng magdulot ng malaking problemang pinansyal. At ang nakakatakot, unti-unti na ring nararanasan sa Estados Unidos ang parehong patibong sa pananalapi. Sa buong mundo, gumagana ang modernong lipunan sa isang mahalagang prinsipyo. Ang mas malaking populasyong nasa edad trabaho ay tumutulong upang suportahan ang mas maliit na populasyon ng mga retirado. Ang mga manggagawa ay nagbabayad ng buwis, nagpapundo ng pensyon at sumusuporta sa mga sistemang pangkalusugan. Kapag tumanda na sila, ang susunod na henerasyon naman ang susuporta sa kanila sa parehong paraan. Gumagana ito basta may sapat na kabataang nagtatrabaho para sa gastusin. Dito nagkakaproblema ang Japan. Unti-unting papunta ang bansa sa walang katulad na isa sa isang rasyo ng dependensya. Nagiging estado ito kung saan inaasahan na isang manggagawang nagbabayad ng buwis ang sasalo sa gastos ng isang retiradong mamamayan na hindi kayang mapanatili. Pero doon patungo ang Japan. Bakit? Sa totoo lang, ang bansa ang may pinakamatandang populasyon sa buong mundo kung saan halos 30% ng populasyon ay may edad na 65 pataas. Ang Japan ang may pinakamaraming taong 100 gulang sa mundo. Humigit kumulang 79,000 katao ang umabot sa ika-100 kaarawan. Sa 2036, inaasahang magiging 1/4 ng populasyon ng matatanda at dahan-dahan itong nangyari. Ito ay hindi maiiwasang resulta ng mga dekada ng mabagal at hindi mapipigil ang pagbabago sa lipunan. Matagal nang bumababa ang bilang ng mga ipinapanganak, samantala patuloy namang tumataas ang inaasahang haba ng buhay. Ibig sabihin, sa bawat lumilipas na taon, dumarami rin ang bilang ng mga retirado. Napupunta ang pressure sa mga manggagawa. Isa sa mga paraan ng mga ekonomista para subaybayan ang pressure na yon ay sa pamamagitan ng tinatawag na pambansang antas ng pasanin. Kinakalkula ito sa pagsasama ng buwis at mga kontribusyon sa Social Security na binabayaran ng lipunan. Noong dekada 1970 at 70 ang burden ay nasa 25% ng pambansang kita. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada, 1970, umakyat ito sa humigit kumulang 36%. Sa ngayon, nasa mga 46% na ito. Ibig sabihin, halos kalahati ng pambansang kita na nalilikha ng ekonomiya ay kinakatawan ng kabuuang kita mula sa buwis ng Japan. Isipin mo ang manggagawa sa Tokyo na may 10 oras na shift pero halos kalahati ng oras niya ay napupunta sa buwis dahil sa bigat ng pasanin. Sa huling kalahati ng shift lang sila kumikita ng sapat para sa pagkain, lalo na kung isasama ang upa at kuryente. Siyempre, hindi nawawala ang pera. Ibinabalik ito para pundohan ang depensa, edukasyon, pensyon, kalusugan at iba pang serbisyong pampubliko ng modernong lipunan. Kung alisin mo lahat yon, makikita mong ito ay tuloy-tuloy na pagbalanse ng nagagawa ng tao sa isang araw at ng hinihingi ng kabuuan para mapanatili ang sarili. Sa madaling salita, ang buong pambansang budget ng Hapon ay tumigil na sa paggana bilang makina para sa pampublikong pamumuhunan o positibong paglago. Isa na itong legalisadong panghigop ng Estado. Sinisipsip nito ang yaman ng kabataan para mapanatili ang proteksyong panlipunan para sa matatanda at lalo pa itong lalaki sa mga susunod na taon. Kung ganito kapangit ang kwenta, bakit hindi lumalaban ang kabataan? Dahil sa nakakabahalang kinabukasang pinansyal, asahan mong lalaban ang kabataang henerasyon ng Japan at tatawag ng pagbabago sa ekonomiya. Hindi ito nangyayari dahil sa panlipunang pagkaparalisa, hindi dahil sa pansunod o kawalang pakialam. Nakakulong ang mga kabataan ng Japan. Naipit sila sa isang makinaryang korporatibo na pinaparusahan sila kapag sinusubukan nila magsimula ng sariling buhay. Para maintindihan ito, dapat nating alamin ang totoong dahilan ng pagbagsak ng birth rate sa Japan dahil malayo ito sa karaniwang kwento. Matagal nang sinisisi ng mga kanduraning tagapagkomento ang mga suliranin sa populasyon ng Japan sa sinasabing depekto sa kultura ng kabataan. Sinasabi nila na ayaw na raw ng mga kabataan sa relasyon, naging malayo na raw sila, nalulung sa teknolohiya at naligaw sa mundo ng anime at video games. Mas gusto nila ang pagmamahal ng digital avatar kaysa totoong tao. May tawag pa nga rito, mga lalaking herbivore type. Sinasabing isang buong henerasyon ng kabataang lalaking Hapones ay walang interes sa sex, pakikipag-date o tunay na relasyon. Ngunit mapangmata at mali sa katotohanan ang ganitong kwento. Pinapakita ng datos at survey na 80% ng single na Hapones ay gustong magpakasal. Marami sa kanila ang gumugugol ng ilang oras araw-araw sa dating apps, desperadong makahanap ng tamang tao para sa kanila. Hindi nawala ang pagnanais para sa tunay na samahan, koneksyon at tradisyonal na pamilya. Hindi ito napalitan ng virtual na mundo at digital na avatar.
Ngunit ito ay malupit na napigilan ng isang napakahirap na problemang pinansyal na kilala bilang marriage trap. Itinayo ang patibong na yon noong dekada 90. Bago ang panahong iyon, tila nasa mabilis na daan patungo sa tagumpay ang bansa. Lumipad ang stock market, magandang takbo ng presyo ng mga ari-arian at nag-aalok ang mga kumpanya ng matatag na panghabang buhay na trabaho sa kanilang mga manggagawa. Sigurado ang kanilang kinabukasan. Pagputok ng bula, nagbago ang lahat. Bumagal ang paglago, bumagsak ang stock, at binago ng mga korporasyon ang patakaran sa trabaho para protektahan ang kita. Dumarami ang mga manggagawang napipilit sa kontraktual o part-time na trabaho kaya napabilang sa precariat class. Hindi lang mababa ang sahod at benepisyo ng ganitong trabaho, wala rin itong seguridad na kailangan sa pagplano ng kinabukasan. Problemang di naranasan ng mga nakaraang henerasyon. Dahil alam nilang ligtas ang kinabukasan, nag-aasawa at nagkakaanak sila. Pero nahirapan agad ang mas batang henerasyon makahanap ng matatag na trabaho. Sa Japan, may di nakasulat na patakaran na inaasahan ang mga lalaki na kumita ng hindi bababa sa 3 milyong yen o 20,000 dolyar kada taon bago magpakasal. Gayunpaman, ipinapakita ng mga estadistika na hanggang 60% ng mga binatang lalaki sa unang mga taon ng kanilang 20 ay kumikita ng mas mababa pa riyan. Hindi sila nabibigyan ng pagkakataong magpakasal, magkaanak at mamuhay ayon sa gusto nila, gaya ng kanilang mga magulang at lolo't lola. Lumalala ang sitwasyon dahil kahit mapagtagumpayan ng magkasintahan ang gasto sa kasal, nakaamba pa ring sirain ng istrukturang pangkorporasyon ang karera ng ina. Kapag nagdesisyon ang isang may asawang Haponesa na magkaanak, agad dinudurog ng sistemang pang-ekonomiya ang kanyang profesional na buhay. Kapag inilagay sa chart ang partisipasyon ng babae sa trabaho sa Japan, makikita ang malinaw na baliktad na U-shape. Tumaas ang partisipasyon ng mga babae sa lakas paggawa sa mga unang yugto ng kanilang pagtanda bago biglang bumagsak kapag sila ay nag-aalaga na ng anak, na kadalasan ay nangyayari sa kanilang early 30s. Sa likod niyan, may mas madilim pang katotohanan. Maraming babaeng nag-iwan ng full-time na trabaho para mag-alaga ng anak ang nahihirapan kapag gustong makabalik sa kaparehong antas ng trabaho pagkatapos. Ayon sa estadistika, kalahati ng mga nasa 30s at 40s ay hindi regular na empleyado at natigil sa part-time o kontraktual na trabahong walang kasiguraduhan. Marami sa mga babaeng ito ay patuloy pa rin gumagawa ng mahahalagang gawain sa kumpanya, ngunit mas mababa ang natatanggap nilang sahod kumpara sa kanilang mga kasamahang walang anak o mga lalaki. Maliit ang tsansa nilang makakuha ng bonus, mga kontribusyon sa retirement o iba pang benepisyo at maaari rin silang tanggalin sa trabaho na may kaunting abiso lang. Dahil dito, nakakaroon ng permanenteng mababang uri ng mga ina batay sa kasarian na agad dinudurog sa usaping pang-ekonomiya sa mismong sandaling magdesisyon silang magkaanak. Para sa marami, panghabang buhay na ambisyon o natatanging pangarap ang maging magulang. Pero ang pangarap ngayon ay mabilis na nagiging isang pinansyal na bangungot at mas lumalala pa ito. Bagamat may pagunlad sa ilang bahagi ng lipunang Hapones, nananatili pa ring dekada 70 ang kultura ng maraming kumpanya. Ang mga lalaki ay bumabangon, pumapasok sa trabaho at nagsusuporta sa kanilang pamilya habang umaakyat sa hagdan ng tagumpay sa kumpanya. Samantala, ang mga asawang babae na nananatili sa bahay ang nag-aasikaso ng mga gawaing bahay. Ang mga ambisyusang profesional na babae ay hindi umaakma sa luma at lipas na pananaw na yon at hindi patas silang pinarurusahan dahil dito. Ang iba ay binubuli palabas ng opisina sa tinatawag na matahara o maternity harassment. Karaniwang trend ito kung saan ang mga buntis ay minamaltrato, dinidemote, tinatakot at iniiwas sa mahahalagang proyekto. Pinipipilit pa silang mag-resign sa kanilang trabaho dahil lang nakikita silang hindi na ganoon kakapaki-pakinabang at mahalaga sa layunin ng kumpanya. Dahil dito, napipilitan ng mga modernong Haponesa na mamili. Pwede kang magkaroon ng sahod o magkaroon ng anak pero hindi mo pwedeng makuha pareho. Dahil sa imposibleng sitwasyong ito, milyon-milyong babae ang pumipili ng hindi lang makatwirang opsyon kundi para sa marami ang tanging opsyon. Pinipili nila ang sahod. Pinangangalagaan nila ang kanilang pinansyal na kinabukasan at isinusuko ang kanilang mga pangarap para sa pamilya kapalit nito. Hindi lang tao ang pinipinsala ng sistema, pati infrastruktura ng bansa unti-unting nasisira. Ang pagbagsak ng populasyon ng Hapon ay higit pa sa datos. Hindi lang ito makikita sa fertility charts at population pyramids, kundi pati sa buong bansa sa mga abandonadong ari-arian at di natapos na bahay. Ipinapakita ng datos ng 2024 ang lumalalang krisis ng akiya o mga abandonadong bahay sa bansa. Nakakabiglang 9 milyong bahay sa buong Hapon ang bakante ngayon. Iyan ay 14% ng mga tirahan sa bansa, hindi lang bakante, kundi sa maraming kaso ay unti-unti nang nasisira.
Para mailagay sa perspektibo ang mga numerong iyan, ang 9 na milyong abandonadong bahay ay sapat na upang bigyan ng tirahan ang bawat lalaki, babae at bata na nakatira sa New York City. Sa isang maayos na kapitalistang ekonomiya, ang real estate ang itinuturing na pinakamalaking tagapagpundar ng yaman. Ito ang pinaghihirapan ng mga tao sa buong buhay nila. Pinapangarap ng mga mas batang henerasyon ang araw na sila ay magkakaroon ng sariling bahay. Ipinapakita ng mga makasaysayang trend mula sa iba't ibang panig ng mundo na halos palading tumataas ang halaga ng mga bahay habang lumilipas ang panahon. Nag-i-invest ang mga tao sa mga ito, binabayaran ang kanilang mga utang sa bahay at ipinamamana ang kanilang mga ari-arian sa kanilang mga anak na nagbibigay sa kanila ng matibay na pundasyon sa ekonomiya. Sa Japan, baligtad ang nangyayari sa sistemang ito. Pabawas ng pabawas ang mga batang pamilya na talagang gustong bumili ng mga ari-arian na ito. Kahit ang mga nagmamana ng mga inabando ng bahay mula sa matatandang kamag-anak ay nagsisimula ng makita ang mga ito bilang pabigat kaysa yaman. Maraming dahilan kung bakit ganito. Para sa panimula, dahil sa mahigpit na mga batas tungkol sa ari-arian sa buong Japan, napakataas ng gastos sa pagpapabagsak ng mga bahay. Kahit ayaw ng tao tumira sa mina ng bahay, ayaw din nilang gastusan ang pagpapatanggal nito. Bukod pa rito, may buwis pa sa ari-arian kahit walang nakatira. Kung nagmana ng lumang bahay sa Tokyo ang isang negosyante mula sa yumaong magulang, kailangan niyang magbayad ng dagdag na buwis. Umabot na sa puntong, nagtago na ang mga tao sa otoridad ng buwis o tumangging angkinin ang dapat nilang mamanang ari-arian. Ayaw nilang akuin ang ari-ariang kumakain sa kakaunti nilang yaman nang walang kapalit, kaya nagiging mga sonang patay sa ekonomiya ang buong mga kapitbahayan. Puno ang lugar ng mga gumuguhong at iniiwas ang gusali, ayaw tirhan, bayaran o gibain. Ngunit hindi lang gusali ang bumabagsak. Matagal nang kilala ang Hapon sa sobrang pagtatrabaho. Pinipipilit ang mga manggagawa mag-overtime nang walang katapusan, dinagabi sa opisina bago ang mahabang biyahe pa uwi. Ang mga driver ng truck ay bumibiyahe ng ilang araw na halos walang pahinga. Ang mga construction worker ay nagtatrabaho hanggang hindi na sila makatayo at karaniwan nang makita ang mga puting kwelyong manggagawa na natutulog sa sahig ng tren istasyon. Dahil dito, napupunta sa matinding pressure ang isipan at katawan nila kaya may ilan na namamatay habang nagtatrabaho. Ang fenomeno na ito ay tinatawag na karoshi o biglaang pagkamatay dulot ng trabaho. Nangyayari ito sa buong mundo, ngunit lalo itong laganap sa Japan at iba pang bansa sa Asya. Dahil sa lumalalang problema, nagpatupad ang pamahalaan ng Japan ng maigpit na limitasyon sa legal na overtime sa logistics at konstruksyon. Sinisikap nilang gawin ng tama. Sinusubukan nitong iligtas ang mga buhay, ngunit nadulot ito ng panibagong problema sa proseso. Ang dahilan kung bakit napakaraming manggagawa ang nagtatrabaho ng sobrang oras ay dahil yun lang ang paraan para mapanatiling umaandar ang ekonomiya ng bansa. Hindi ito patas o etikal, pero ito ang pundasyon ng lohistika ng bansa. Sinira ng mga bagong limitasyon ang gulugod na yon. Dahil lilimitahan ng oras ng mga truck driver, agad nagkulang ng manggagawa sa transportasyon. Dahil dito, nagkaroon ng 14% kakulangan sa kapasidad ng paghahatid sa 2024 at inaasa ang aabot ito sa 34% sa 2030. At kaya naman may bagong pangyayari na dumating, isang panlipunang kakulangan. Ibig sabihin, kahit ang mga mayayamang tao na may magagarang bahay at maraming pera sa bangko ay hindi na makabili ng mga produkto. Bakit? Dahil wala na ang mga tao na aktwal na magdadala ng mga produkto mula punto A hanggang punto B. Ang mga manggagawang responsable sa pagtupad ng mga order sa mga bodega, nagkakarga ng mga palet at nagmamaneho ng mga truck sa buong bansa ay nawala na. Isa sa mga paraan na ginagawa at ginawa na ng maraming mauunlad na bansa bilang tugon sa mga ganitong krisis ay ang pag-asa sa imigrasyon, pagdadala ng mas maraming manggagawa mula sa ibang bansa para punan ang kakulangan sa kanilang logistics at supply chains. Matagal nang tumanggi ang Japan na gawin yon. Matindi ang pagiging sarado ng bansa at kapansin-pansin na halos magkakapareho ang lahi ng mga tao rito kung saan maliit na bahagi lamang ng populasyon ang mga dayuhang manggagawa. Ngunit sa huli, nagbago rin ang bansa. Ngayon, nagbubukas na ito sa imigrasyon. Tinututukan din nila ang isa pang matinding opsyon, ang mga makina, pero isa itong malubhang pagkakamali sa kalkulasyon. Sa makabagong kasaysayan, madalas ilarawan ng Hapon bilang isang futuristikong lipunan na ilang hakbang na nauuna sa ibang mga bansa sa buong mundo. Kaya tuwing tinatalakay ang problema ng bansa sa populasyon at trabaho, madalas isipin na marami na robots ang solusyon. Mukhang madali lang. Kailangan lang ng Japan na maglagay ng makina para gawin ang trabahong di na kayang tapusin ng populasyon. Dahil sa pagyusibong ng AI at otomasyon, madali para sa Tokyo na ipatupad dito. Matagal na ring naniniwala ang pamahalaan sa ideyang yon. Pumasok ka sa ospital, convenience store, hotel at bodega sa Hapon, makikita mo ang bunga ng kanilang pamumuhunan.
Makikita ang mga robot saan man, mula automated checkout, mga robotic arm na tagapagbukod-bukod, hanggang carebot na tumutulong sa matatanda at may sakit sa pagpasok at labas ng kama. Ang paniniwalang papalitan ng robot ang mga manggagawang nawawala ay hindi isinasaalang-alang na oo, kayang gumawa ng robot ng produkto, ngunit hindi naman nila kayang gumamit o kumonsumo nito. Kaya nilang ayusin ang supply chain at logistics, pati rin solusyonan ang pagbagsak ng supply sa ekonomiya. Pero kalahati lang ang problema kasi hindi bumibili ng bahay, kotse o anumang produkto ang mga robot. Wala silang ambag sa consumer economy. Kailangan mo ng demand at para dito, kailangan mo ng mga tao. Nauubos na ang mga tao sa Hapon kaya mabilis silang papunta sa mapaminsalang pagbagsak ng demand. Lahat ng ito ay bumabalik sa prinsipyo ng kapitalismo. Hindi sapat ang produksyon lang, kailangan din ng konsumo para balanse. Pwede mong i-automate ang isang bahagi pero hindi mo pwedeng i-automate ang mga consumer. Kapag nabigong suportahan ng isang bansa ang mga mas batang henerasyon, hindi lang sila nawawalan ng lakas paggawa, nawawalan din sila ng merkado. Muling sinubukan ng pamahalaan ng Hapon ayusin ang problema, ngunit muli silang nagkamali ng hakbang. Ayon sa ulat, gumastos sila ng bilyon-bilyong dolyar sa dating app, corporate matchmaking at stipend para sa nagsisimula ng pamilya pero nabigo ang mga programang iyon. Karamihan sa mga kabataang Hapones ang nagsasabing lubos silang napapagod sa paghahanap ng kapareha. Milyon-milyong kalalakihan at kababaihang nasa edad trabaho ang hindi interesado sa pansamantalang mga insentibo o minsanang ayuda mula sa gobyerno dahil nakikita nila ang mas malawak na kabuuang sitwasyon. Hinaharap nila ng direkta ang sistemang pang-ekonomiyang laban sa kanila. Ang pagbagsak ng demand ay hindi lang isyong panloob. Nakaugat ito sa pagnanakaw mula sa isang henerasyon na sumisira sa makinang pang-ekonomiya ng bansa at winasak nito ang isang buong henerasyon. Ang totoong issue ay nauuwi sa isang sistemang inuuna ang proteksyon ng yaman at katatagan ng mga nakatatandang henerasyon kapalit ng direktang pagsasakripisyo ng pamumuhunan para sa mas batang henerasyon. Ipinapakita ng tala ng mga masambahayan sa Hapon ay may higit 2.2 kwadrilyong yen o mahigit 14 na trilyong dolyar na pinansyal na ari-arian. Sa kasamaang palad, karamihan ng yaman ay naipon ng mga retirado at matatandang mamamayan na 65 pataas para sa mga nasa edad 20, 30 at 40. Sila ang mga pinalad na nabuhay noong halos milagrosong panahon pagkatapos ng digmaan na nagbigay daan sa kanila para makapag-ipon ng napakalaking kapital. Nagkaroon sila ng pagkakataong mag-invest sa real estate at palakihin ang kanilang mga pensyon. At ngayon, karamihan sa perang yon ay nananatiling hindi gumagalaw na may bilyon-bilyong yen na nakatago lang sa mga safe o sa mga bank account na walang tubo. Hindi umiikot ang perang yan. Hindi ito na ibabalik sa ekonomiya bilang puhunan. Hindi rin ito ginagamit para pondohan ang mga startup at iba pang negosyo. Hindi rin ito na ipapamana sa mga anak na handa ng magpakasal at bumuo ng pamilya. Dahil dito, mas sumasa ang mga kabataang henerasyon sa Japan sa matinding salbabidang pinansyal na lagpas sa bansa nila. Ipinapakita ng estadistika na maraming kabataang Hapones ang nagpapadala ng kapital na mayroon sila sa labas ng bansa. Mas gusto nila ang global index funds, foreign equity market at US tech stocks kaysa lokal na stocks at savings account. Makatuwiran ang hakbang na ito. Alam ng mga taong ito na hindi sila bibigyan ng bansa ng perang kailangan nila para mamuhay sa paraang gusto nila, kaya dapat nilang palaguin ang bawat yen na kinikita nila. Ang pag-invest sa lumiliit na lokal na merkado na may bumabagsak na populasyon ay tiyak na magdudulot ng pagkalugi. Sa pamamagitan ng pag-i-invest sa ibang bansa, umaasa silang makuha ang kita na kailangan nila para mabuhay at baka balang araw ay umunlad pa. Maaring gumana ito para sa mga individual na ito, pero ito ay isang sakuna para sa kabuuan. Stagnant ang ekonomiya ng Hapon dahil hindi umiikot ang pera ng matatanda at mabilis namang lumalabas ang pera ng kabataan. Kung akala mo trahedya lang ito sa isang isla sa Pasipiko, tingnan mo rin ang bank account mo dahil hapon na rin ang iyong kinabukasan. Sa loob ng maraming taon, tiningnan ng mga tao ang Hapon bilang kakaiba. Isang bukod-tanging kaso, isang kuryosidad, isang hiwalay na bansang isla na humaharap sa sarili nitong mga problemang kakaiba, ngunit tila sa kanila lang umiiral. Nagkamali sila. Ang krisis sa Tokyo ay isang hulwaran. Ito ay isang 20 taong paunang sulyap sa parehong bangin ng ekonomiya na unti-unting nilalapitan ng buong mauunlad na bansa bawat taon. Ang Hapon lang ang naunang tumalon. Ito rin ang parehong bitag sa ekonomiya at pag-iipon ng yaman ng henerasyon, pati pagkukulang ng mga korporasyon na makikita sa iba't ibang bansa mula Hilagang Amerika hanggang Europa. Ipinapakita ng datos na maraming kanlurang bansa gaya ng US, Canada at UK ay may birth rate na mas mababa sa antas ng pamalit na 2.1 bawat tao.
Nagawang mapigilan ng kanluran ang estrukturang pagkabulok nito sa ngayon sa pamamagitan ng imigrasyon. Nag-angkat ang mga bansa ng milyon-milyong dayuhang manggagawa para palakasin ang lakas paggawa, pasukin ang mga trabahong mababa ang sahod at maghulog sa pensyon at mga sistema ng social security. Ang imigrasyon ay pansamantalang solusyon lang at hindi tuluyang nakakaresolba ng problema. Habang umuunlad ang mga papaunlad na bansa, bumababa rin ang birth rate nila. Bumababa ang global talent pool kaya aabot sa pinakamataas na antas sa kasaysayan ang kompetisyon para sa mga manggagawa. Susunod, mararanasan din ng mga bansa tulad ng US ang pagbagsak ng demand na naranasan ng Tokyo. Ang mga epekto na nagpapahina sa ekonomiya ng Tokyo ay aabot din sa kanlurang pamilihan. Kapag nabigo ang pangunahing batas ng kapitalismo, babagsak kahit malalakas na ekonomiya at supply chain at aabot ang kakulangang panlipunan ng libu-libong milya lampas sa mga hangganan ng Tokyo. Magiging isang nakakatakot na realidad ito na magdudulot ng mga pagkaantala, kaguluhan at hindi pa nararanasang pagtaas ng presyo. Hindi lang ito problema ng Hapon, paparating ito para sa ating lahat. Hindi sira ang mga kabataan ng Tokyo. Sila ang unang nakaintindi na hindi napatas ang matagal na kasunduan sa lipunan. Sila ang guinea pig at magsisimula na ang eksperimento sa buong mundo. Hindi lang krisis sa populasyon ang problema ng Japan. Nasa bingit sila ng pinansyal na krisis na may global na epekto. Alamin ito sa hindi lang langis ang dapat mong bantayan kundi ang Japan o panurin ang video na ito.